what happened to you last night? Bakit bigla kayo nawala ni Jeffrey? I just thought maybe I'd give you and Pyra some space. Dahil masyado mo nang inaasikaso ang bago mong singer. Anong ginagawa niyo dito? Noon ang show. Pyra, you're welcome to join us kung gusto mo. Excuse me, you're Jeffrey, right? Yung boyfriend ni Cindy? Ay, hindi pa ako boyfriend ni Cindy. What do you think you're doing? Obvious naman eh. You're flirting with Jeff. Let me put you in your place. Janitress ka lang. Mahirap. Walang nararating sa buhay. Ate Pipe, paano mo nagawa yun? Hindi ako may gawa ng Sam. Balita dun sa pinapagawa ko sa'yo. Wala raw pangalan, Marily Lucente. Kahit kayong private investigator na hinire ko, walang makuha information about her. Huwag mong tigilan ang paghahanap, ha? Sino kayang nagatid kay Pyra? Lahat ng oras mo, inuubos mo na sa babaeng yun. Magkasama na kayo sa trabaho. Yan sa charity na yan. Anak, pati ba naman dito sa bahay, dadalhin mo pa siya? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa'yo. Sorry na po, Nay. Malaki ka na. Alam mo na siguro yung ginagawa mo. Galit na galit siya sa akin, Nay. Kahit anong sorry ko, hindi niya ako pinapansin. Wala ka namang kasalanan, di ba? Sabi mo nga, hindi mo alam na naghihintay pala siya sa'yo. Pero tama siya. Dapat binibigyan ko siya ng halaga. Mas concern lang naman ako sa nararamdaman niya eh. Huwag ka nang umiyak. Bigyan mo muna ng space yung nanay mo, okay? Hindi lang siguro ako sanay na nagtatampo siya sa akin. Bihira lang naman kasi kami magkatampuhan eh. Bihira din siya magalit. Kaya kapag nagagalit siya ng ganun, nahihirapan ako. Ang sakit kasi, eh. Hindi niya talaga ako pinapansin. Taka na. Huwag ka nang umiyak kasi nakakaawa ako sa'yo eh. At saka, maayos din yan lahat. Maging okay din kayo. Diba? Ganito na lang isipin mo. Ano, pag okay na kayo, at least mapapakilala mo si Jeff sa kanya. Diba? Yan ka na naman eh. Hindi, pinapatawa lang kita. Isipin mo na lang yung mga kilig moments mo. Umiyak kasi. So, anong sabi mo kay Cindy? Di syempre, hindi ko inamin. Sa bagay, kung sa sarili mo nga, hindi mo maamin eh. Gusto ko siya, Mario. Gusto ko si Pyra. Kaya lang, hindi ko alam yung gagawin ko eh. Gusto mo? Eh, diligawan mo. Alam mo namang torpe ako pagdating sa ganyan eh. Hindi nga ako marunong maligaw. Palibasa, sanay ka na ikaw yung nililigawan ni Cindy. Puro ako naman biro eh. Ay, Jeffrey. Ewan ko ba sa'yo? Eh, simple lang naman manligaw eh. Makinig ka sa akin, ha? Bibigyan kita na advice. Rule number 1, wag mo siyang tatanungin kung pwede ka bang manligaw. Bakit? Kasi, nilalagay mo yung sarili mo, pati na siya sa alanganin. Oh, kunyari sinabi niyang hindi. Eh di wala ka pang ginagawa, busted ka na. Pag sinabi naman niyang oo, good. Ibig sabihin, gusto ka rin niya. Oh, eh anong gagawin ko? Pasimple mo lang iparamdam sa kanya na may gusto ka sa kanya. Pero huwag ka masyadong friendly, ha? Kasi baka ma-friendzone ka. So, ano nga gagawin ko? Hindi ko rin alam, eh. Kung alam ko lang, edi sana may girlfriend na din ako, di ba? Kaulo ka talaga. Ano mo? Puro kapaya eh, wala ka naman palang alam. Hindi pa ba tayo mag-start? Paano tayo magsisimula si Cindy mo ang bad trip kanina pa? Oh, kanina ka pa walang kibo ah. Bad trip ka na naman, no? Obvious ba? Bakit? Ano bang sinabi niya? Tinanong mo siya kung gusto niya si Pyra? Wala! What do you mean wala? Wala, as in he just turned on the radio. Dalawa lang yun eh. It's either hindi niya talaga gusto si Pyra at naiinsulto siya sa pagtatanong mo, kaya hindi ka man niya sinagot. Or baka naman gusto niya talaga si Pyra at ayaw niyang sabihin sa'yo
Kasi ayaw kanyang ma-hurt. Kung tatanungin mo ako, I think it's option number 2. Sasha, shut up! Chill ka lang. Hindi ako yung kaaway mo, no? Kundi yung Pyrang yun. How can you just stand there and tell me to chill? Nauunahan na ako ng Pyrang yan kay Jeffrey and it's freaking irritating me. Ano ba kasi nagustuhan niyang Jeffrey yan kay Pyra? Norma, Sasha, I'm serious. dapat lang. Kasi kung hihintayin mo si Jeff to make the first move, sigurado kukunin talaga siya sa'yo ng Pyrang yun, no? Pero lahat na nga ng first move, ginawa ko eh. Wala naman nangyayari. So ano, i-give up mo na lang siya? Hindi. Hindi ko i-give up si Jeffrey ng ganun-ganun na lang. Lalo na sa Pyra na yan. Kakalabanin ko siya kung kinakailangan. And I'll make sure that she get flushed in that toilet bago pa niya maagaw sa akin si Jeffrey. Kuya, ha? Kain mo na ako lang sa po labas, pag ha? dumating. Sige, salamat, kuya. Kuya, may tatanong lang po sana ako. Yes, sir. Pwede po bang makausap si Pyra? Hindi ko po alam, sir. Excuse me, hinahanap niyo po ba si Pyra? Ay, wala siya dito ngayon eh. Lumabas lang, parang may binili lang sa saglit. Pero babalik naman din yun. Hintayin mo na lang dito. Okay. Salamat. Kuya, salamat ah. Sa anak, lagi mong iisipin na nanay mo ako, ha? At anak kita, na pinalaki kita, na gusto ko maganda yung buhay mo, na nagsisikap rin ako para sa'yo, ha? Hindi, ikaw rin naman the best anak sa buong mundo. I love you, Nay. Love you, anak. Oh, Pyra, umiiyak ka ba? Hindi, no? Paano? Pasok na kami, ha? Ikaw? Mauna na kayo. Mamaya na lang ako Bakit papasok. parang dami mong problema iniisip? Siguro iniisip mo yung boyfriend mo, no? Oy, wala akong boyfriend. Ikaw nga dyan eh. Huwag mo isipin yun. Ako nga, nadaan ko lang siya sa bola eh. Ngayon kami na. O ano, sigurado ka bang wala kang problema? Nandito lang kami. Wala. Parang ang bigat-bigat ng dinadala mo, mas mabuting ilabas mo yan. Baka kailangan mo nang makakausap. Samahan ka muna namin dito. Hindi, okay lang. Baka mamaya mapagalitan pa kayo. O sige, pasok na kami Sige, ha. una kami. Sige. Sige. Tara. Hello? Ma? Hello? Ma, chapi ka? Hello? Sino? Si tita? Parang journal ko yun ah. Birthday nga niya pala ngayon. Hindi ako pwede, may klase pa ako mamaya. Journal ko nga to ah.
Elise, gusto ko lang talagang ibalik sa'yo ito eh. Paano mo nalamang sa akin to? At saka, paano to napunta sa'yo? Nahulog mo yan dun sa university eh. Tapos isasoli ko dapat sa'yo, kaya lang, bilis mo, hindi kita naabutan eh. Kaya mo pala kami natulungan ni nanay doon. Hmm. At kaya ka nabugbog. At pasensya na dun nadamay ka pa. Siguro kung hindi ko to nahulog, edi sana hindi ka na nasaktan, no? Hindi kung hindi mo nahulog to. Sana kita nakilala. Don't worry. Yung first page lang naman yan yung binasa ko eh. Kasi hinahanap ko yung address mo. Kaya tinignan ko. Pero wala naman ako nakita dyan. Eh, wala naman nakasulat dito na importante. Ang mga sinusulat ko lang naman dito, ang mga naiisip ko, mga nararamdaman ko, mga pangarap ko, pati na rin yung mga problema ko. Pero ang journal, hindi yan sumasagot. Hindi yan nakikisimpatya sa'yo. Tsaka hindi ka naman matutulungan yan. Pero ako, Anong ikaw? Ako. Pwede mo naman akong maging journal eh. Pwede mo namang sabihin sa akin yung mga iniisip mo, mga nararamdaman mo, mga pangarap mo. Kahit nga yung mga problema mo. Pakikinggan kita. Tsaka iintindihin kita. At pangako, tutulungan kita sa abot ng mga kaya ko. Parang may problema ka yata. Wala to. Bakit hindi mo subukang sabihin sa akin yung iniisip mo? Mali mo, matulungan kita. Yung nanay ko kasi, nagtatampo siya sa akin. Feeling niya, lahat ng oras ko nauubos na sa trabaho. Sa mga charity events ni Madam B. Feeling niya rin, binabaliwala ko na siya. Pero hindi totoo yun. Siyempre, hindi. Mahal na mahal ko nga yung nanay ko eh. Pero gusto ko rin naman kasing mahalin yung mga taong nagmamahal sa akin. Kagaya ni Madam B, Sir Aidan, ni Ena, sila Sam, yung ibang bata. Mahirap ang talagang balansehin ng oras. Naiintindihan kita. Kasi ganyan din ako minsan eh. Nauubos yung oras ko sa mga experiments ko. Alam mo yun, nakakalimutan ko na yung mga taong importante sa akin. Nakalimutan ko silang bigyan atensyon. Tulad ng mga kaibigan ko. Tsaka lalong-lalo na yung magulang ko. Pero alam mo ba kung anong ginagawa ko? Simple lang. Naparamdam ko lang sa kanila kung gaano sila ka-importante sa akin. Minsan nga yung mami ko, bibilan ko lang siya ng bulaklak eh. Tapos yung dad ko naman, tatawagan ko siya sa phone. Tapos, yun, kakamustahin ko siya. Minsan yung malilit na bagay talaga yung importante eh. Kapag binigay mo sa kanila, mararamdaman talaga nila na importante sila sa'yo. Maya na lang, te, ha? Mamaya nga. Doon naman. Early. Ano ba naman tong si Pyra? Kung kailan naman handa ka na makipag-ayos sa kanya, saka naman siya sumablay uli. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung meron tong si Madam B, kung bakit hindi siya makatanggi. Ate, pwede ba huwag na natin pag-usapan, ha? Nagtatrabaho pa ako, eh. Teka lang muna, no? Eh, hindi naman sa ginagatungan kita. Nag-aalala lang naman ako sa inyong mag-ina. Eh, mambihira naman. Siyempre, nag-iisip lang ako. Nasasaktan din ako, nahihirapan ako na nakikita kayong hindi nag-uusap. Paano ba naman kasi, ate? Ito naman si Pyra, eh. Parang nananadya, eh. Eh, alam ko, ayoko siyang mawala sa akin, pero
Bakit naman ganun? Bakit parang siya pa yung lumalayo, tapos pumupunta doon kay Madam B? Alam mo, Merly, hindi kita maintindihan. Bakit mo iniisip na mawawala sa yung anak mo? Pero ganun pa man, pagpatuloy mo yung pagtatampuhan ninyong dalawang mag-ina, yan, pero tutula kami yung anak mo doon sa nanay-nanayin niya. Ayan, sige. Mawawala talaga yung anak mo sa'yo. Ganyan ka. O ito, tig-isa tayo. Kain kakit muna ako, ha? Alam mo, tama ka. Madalas kong makalimutan yung mga maliliit na bagay. Minsan nga oras lang yung katapat eh. Kasi sa dinami-dami ba naman yung ginagawa natin, di ba? Kapag nagbigay ka ng konting oras sa isang tao, malinaw na yung mensahe eh, na mahalaga siya sa'yo. Parang yung tipong medyo nagkaroon ka ng konting break sa school, tapos pupuntahan mo yung isang tao para ibalik sa kanya yung isang bagay na alam mo mahalaga sa kanya. Alam mo, tama ka. Pwede kang maging journal. Mas okay ka pa nga eh. Kasi napagaan na talaga yung loob ko. Maraming salamat, Jeffrey, ah. Sa pag kailangan mo ng journal, dito lang ako. Jeffrey, maraming salamat sa advice, ah. Sige, basta balitaan mo na lang ako kapag nag-work ka. Oo ba? Paano? Kailangan ko pang tapusin yung trabaho ko eh. Sige. Ako din eh, kailangan ko nang bumalik sa school kasi may klase pa ako. Bye. Sige, bye. Ingat. Ay, February 14 pala ngayon, no? ha? Di kaya? Kasi naman, hindi nakakakilig kayo. Kasi ko kinilig ka pa. Di kaya? Pero ang bait niya pala, no? Tapos, ang galing niyang makinig, bigay ng payo. Wow! Unang kita pa lang, level up na kayo. Sabi kayo eh. Ikaw kinikilig dyan eh. Nakakakilig kaya. Aray! Teka. Atras! Ay! Yung buhok mo, naapakan mo. Haba kasi. Ewan ko sa'yo. Right, left, right, left, right, left. Tapos ikot. Right, left, right, left, right, left, right, left. Yan, smile. Yan, ganyan. Oh, tapos ganun. Tapos ganun ulit. Tapos ganun. Yan. Hi, Mario. Wait lang girls ha. May kakausapin lang ako. Hoy, Mario. Di pa tayo tapos ha. Alam mo na. O sige, mamaya. Hi. Saan si Jeffrey? Na-cancel kasi yung klase namin eh. Saan na nagpunta? Hindi ko alam. Baka may pupormahan. Sige, alis na ako ha. Uy, girls. Tara, doon lang tayo sa gym. O tara, let's Tara, let's go. Nako, mukhang alam ko kung saan nagpunta yun ah. Baka pinuntahan niya si Pyra. Buisit. Since, wait! Nay, alis na po ako. Punta na po ako sa trabaho. Bye po, Nay. Anak, ilang beses mo na ba akong binabaliwala nang dahil sa kanya? Lahat ng oras mo inuubos mo na sa babaeng yun. Ha? Magkasama na kayo sa trabaho. Yan sa charity na yan. Anak, pati ba naman dito sa bahay dadalhin mo pa siya? Sabihin mo sa akin, Pyra, ha? Ako ba minsan, naiisip mo pa? Kahit isang segundo lang! Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa'yo. Malaki ka na.
Alam mo na siguro yung ginagawa mo. Minsan yung oras na yung katapat eh. Kapag nagbigay ka ng konting oras sa isang tao, malinaw na yung mensahe eh, na mahalaga siya sa'yo. Kung Madam B, pwede naman namin ipadala sa bahay ninyo yung invitation. Bahala patuloy kayo. I was in the area anyway, so it's not really a problem. Would you like some coffee or... Luz, magkita na lang tayo sa office. Maiwan muna ako dito. Sure. Pyra? Pyra, bakit? Nagsiselos ang nanay mo sa akin? Ganun na nga po. Pasensya na po, ha. Kung nadadamay kayo sa problema namin mag-ina. Pasensya na rin, Pyra, ha, kung na ganyan nangyayari. Wala naman po kayong kasalanan, eh. Tsaka, naging pabaya din po siguro ako. Kaya, ayun, feeling ni Inay, binabaliwala ko na siya. Alam mo, Pyra, ganun lang talaga ang mga nanay. Minsan nagiging emotional dahil ang pakiramdam namin, parang nalalayo ang loob mo sa amin. Naalala ko tuloy yung nag-away kami ni Cindy. Alam ko na gusto niya nang humingi ng tawad sa akin. Pero ang hindi lang niya alam, handa naman ako makipagbalik sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya ako susuyuin. Tingin niyo po, ganun din si Inay. Oo naman. Ganun lang talaga ang mga nanay, Pyra. Nakikita mo sa labas, akala mo galit na galit. Pero sa loob, umiiyak din yun. Yan ang damdamin ng isang ina. Ako, naniniwala na ang nanay mo gustong-gusto na makipagbati sa'yo. Pero hindi lang niya alam kung paano. Inay, alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kasi para sa akin, ikaw ang pinaka-the best nanay sa buong mundo. At hindi kita pagpapalit. Ikaw rin naman ang the best anak sa buong mundo. I love you, Nay. Love you, anak. Natutuwa lang naman ako kay Madam B. Parang matagal ko na siyang kilala. Yung relasyon namin, parang tita ko na siya eh. O kaya nanay. So, gusto mo na siya maging nanay, ganun-ganon. Baka naman mas gusto mong maging nanay yung Madam B na yun. Nay, ano ba naman kayo? Ako ang nanay ko, naghahanap na naman ng lambing. Nay, kahit anong mangyari, hindi ko kayo ipagpapalit. Nay? I love you, Nay. Naisip ko lang siguro, para hindi magselos ang nanay mo, bakit hindi mo siya ipakilala sa akin? O kaya naman, imbitahan mo siya na manood ng concert dito mamaya. Ay, naku, wag na po. Nakakahiya naman. I insist, Pyra. Have a date with your mom. Maraming salamat po, Madam B, ha. Sa totoo lang po, hindi pa po kasi ako nakakanood ng concert. Kahit si Inay, Jack na matutuwa po yun. Baka nga patawarin niya na ako eh. Gagawin niya yun, kaya huwag ka nang iiyak, ha? Maraming salamat po talaga, Madam B. Manonood tayo ng concert mamaya at ipapakilala na rin kita kay Madam B. Hindi mo pwedeng utusan si Pyra tonight. Bakit? Dahil isa siyang guest ngayong gabi. So, sinong guest mo, ma?
Bakit ka ba masyadong curious, Cindy? Eh bakit naman kasi parang tinatago mo pa? Pero kinala siya si Madam Lee! Ay, dyan na daw si Madam. Ay, halika na eh. Hindi ko pakilala na kita. Milid na ako. Nagtanong ako sa simbahan, may nagbigay sa akin ng address na to. Dito na natin makikita si Marley.